Itatapon ka na parang basurang walang silbi, Winali. Ang bawat salita ni Will Crisa ay parang sampal sa aking pagkatao. Habang nakatayo ako sa gitna ng marangyang mansyon, basang-basa ng ulan at yakap ang aking munting anak. Ninakawan ako ng dangal ng pamilyang pinagsilbihan ko ng tapat. Pero sa bawat patak ng luha, may sumusibol na puot. Tatayo ako. Babangon ako. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw sa pamamahay na ito? At hanggang kailan mananatiling bulag si Widmark sa katotohanan? Hindi basurahan ang mansyong ito para sa mga pulubing tulad niyo, Winali. Kung mamatay man ang anak mo sa gutom o sa sakit, huwag mo akong idadamay sa kamalasan mo dahil wala akong pakialam. Ang mga salitang yon ni Will Crisa ay mas matalas pa sa kahit anong patalim na humiwa sa hangin. Malamig, walang bakas ng awa at puno ng pagkasuklam. Tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng hapdi hindi sa pisngi, kundi sa kaibuturan ng kaluluwa ni Winali. Sa mga sandaling iyon, bahagyang napaatras si Winali habang mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib ang munting si Basti. Ang bata ay nanginginig sa lagnat. Ang maliliit nitong kamay ay nakakapit sa basang duster ng ina. Nakalubog ang mga paa ni Winali sa putikan sa labas ng naglalakihang bakal na gate ng mansyon ng mga Alvarez. Kabaligtaran ng marangyang suot ni Will Crisa na gawa sa mamahaling seda, si Winali ay basa ng ulan, nanginginig, at tanging isang manipis na tela lamang ang nagsisilbing proteksyon ng kanyang anak mula sa hagupit ng bagyo. Kanina lamang, bago siya tumakbo patungo rito, ay pilit niyang pinainit ang huling tira ng lugaw para sa anak. Hinihipan ng bawat kutsara ng may buong pagmamahal, umaasang sapat na yon upang bigyan ng bata ng lakas. Ngunit sa harap ng karangyaan ng kanyang pinsan, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila naging barya na itinapon sa kanal. Nanigas ang buong katawan ni Winali. Pakiramdam niya ay unt-unting nauubos ang hangin sa kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib na hindi niya maalis-alis. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at puno ng pait. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig. Ngunit mas pinili niyang higpitan pa ang yakap kay Basti. Natatakot na baka sa isang kisap mata ay mawala rin ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang bawat patak nito ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang marinig, kundi ang mabilis at mababaw na paghinga ng kanyang anak at ang malakas na pintig ng sarili niyang takot. Ang bawat luha na humahalo sa ulan sa kanyang mukha ay saksi sa kanyang pagkawasak. Sa gitna ng dilim at lamig, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa paligid ay ang mga ilaw mula sa loob ng mansyon. Isang paraiso na malapit sa kanyang paningin, ngunit napakalayo sa kanyang kapalaran. Dahan-dahang tumalikod si Will Crisa, ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang mabilis na martilyo na nagpapako sa huling pag-asa ni Winali. Kasunod nito ay ang mabigat at tuyot na tunog ng pagsasara ng malaking gate, isang ingay na naghudyat ng ganap na pagtalikod ng mundo sa kanya. Naiwan si Winali na nakatayo sa gitna ng kalsada, mag-isa, basang-basa, at yakap ang isang buhay na unti-unti nang bumibitiw. Tumingala siya sa madilim na langit, habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pagkagapi, isang tanong, ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na walang katapusan. Hanggang kailan kailangang magbayad ang mga maralita para sa isang kasalanang hindi naman nila ginawa? At kailan pakikinggan ng langit ang panalangin ng isang inang wala nang maiaalok kundi ang kanyang sariling hininga? Pirmahan mo ito, Winali. Mula sa oras na ito, hindi ka na tao rito sa loob ng mansyon. Isa ka na lamang kagamitan na pagmamay-ari ko. At kapag sinabi kong kagamitan, wala kang karapatang magsalita,
wala kang karapatang magreklamo. At higit sa lahat, wala kang pangalan. Ang bawat salita ni Wilcrisa ay parang yelo na dumadaloy sa mga ugat ni Winali. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang opisina ni Wilcrisa, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango at lumang libro ay humahalo sa amoy ng basa niyang duster. Sa kanyang paanan, ang sahig na gawa sa makinis na marmol ay nababasa ng tumutulong tubig mula sa kanyang buhok, tila mga luha ng langit na pilit siyang dinadamayan sa kanyang kahihiyan. Sa kanyang mga bisig, ang munting si Basti ay nanatiling tahimik. Ang bawat hininga nito ay tila isang babala na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Ang bata ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaari ng tangayin ng hangin. Sa harap ni Winali, sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy na mahogany, ay nakalatag ang ilang piraso ng papel, ang kontrata na magtatali sa kanya sa isang buhay na mas malala pa sa kamatayan. Nanginig ang mga daliri ni Winali nang abutin niya ang bolpen. Ang dulo nito ay tila isang matulis na karayom na handang tumuhog sa kanyang huling piraso ng dangal. Muli niyang binalikan ang mga nakasulat sa papel, mga salitang nagsasabing magtatrabaho siya bilang tagapagsilbi ng walang sweldo, na ang bawat sentimo ng kanyang pagpapagal ay mapupunta sa pagbabayad ng utang ng kanyang mga magulang na matagal na niyang kinalimutan. At ang pinakamasakit sa lahat, si Basti ay itatira sa isang maliit na silid sa likod ng bahay, malayo sa karangyaan ng mansyon, at bawal niyang lapitan o kausapin habang siya ay nasa oras ng pagtatrabaho. Bakit? Bakit kailangan pang pati ang anak ko ay ilayo mo sa akin, Wilcrisa? Ang pabulong na tanong ni Winali. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng pag-asa na unti-unti nang napapatid. Pinsan kita. May dugo tayong pinagsasaluhan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wilcrisa habang dahan-dahan siyang sumasandal sa kanyang upuan. Pinsan, Winali, ang dugo ay hindi nagpapakain sa atin. Ang perang hawak ko ang nagpapatakbo sa mundo mo ngayon. Kung ayaw mong pirmahan yan, sige, lumabas ka na. Pero tandaan mo, bago ka makarating sa kanto, baka hindi na humihinga ang anak mo. Isang pagkakamali mo lang sa bahay na ito, isang maling tingin, o isang salitang laban sa akin, itatapon ko kayong dalawa sa kalye nang walang kahit isang sentimo. Ang paningin ni Winali ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapako sa kanyang kapalaran. Naalala niya ang kanyang pumanaw na anak na babae. Ang lamig ng balat nito, ang katahimikan ng huling sandali nito dahil sa kawalan ng pera para sa gamot. Hindi niya hahayaang mangyari uli iyon kay Basti. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaluluwa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen sa papel. Ang tunog ng dulo nito na kumakamot sa pahina ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, naramdaman ni Winali na unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao. Hindi na siya si Winali Bartolome. Simula ngayon, siya na lamang ay si Helper, isang aninong dadaan sa mga pasilyo ng mansyon, isang kaluluwang walang boses, at isang inang nakakulong sa sarili niyang sakripisyo. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ni Wilcrisa ang mga papel nang may mapaglarong ng ngiti. Mabuti naman at naintindihan mo ang kalagayan mo. Ngayon, dalhin mo na ang bata sa likod. At huwag na huwag kang magkakamaling magpakita sa harap ni Widmark o ng kahit sinong bisita kung hindi ko ipinag-uutos. Mula ngayon, ang buhay mo ay pagmamay-ari ko na. Lumabas si Winali sa opisina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may mabigat na kadena na nakatali sa kanyang mga paa. Habang naglalakad siya sa madilim at mahabang pasilyo patungo sa likod ng bahay, muli niyang tiningnan ang maputlang mukha ni Basti. Ang dilim ng gabi sa labas ay tila sumasalamin sa hinaharap na naghihintay sa kanila.
Kaya nga bang tiisin ng puso ng isang ina ang mabuhay sa ilalim ng paa ng taong pumatay sa kanyang dangal? O ang bawat araw na darating ay isa lamang mahabang panaginip na wala ng gisingan? Ayaw ko. Alisin niyo yan. Sabi ng ayaw ko. Ang matinis na sigaw na yon ang sumalubong kay Winali pagkapasok pa lamang niya sa malawak na silid-kainan ng mansyon. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kupas na uniforme ng isang katulong habang nakayuko at mahigpit na nakahawak sa kanyang mga daliri. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa kristal, nakaupo ang munting si Wyran. Ang bata ay tila isang anino ng karangyaan. Maputla, malalim ang mga mata, at ang maliliit na braso ay tila mga tuyong sanga na madali nang mabali. Sa harap ng bata ay isang pinggan ng pinakamahal na steak, ngunit para kay Wyran, ang pagkaing iyon ay tila isang lason na pilit isinusubo sa kanya. Sa kabila ng lahat ng yaman sa paligid, ang bata ay mukhang isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Winali nang marinig niya ang mabibigat na hakbang na nagmumula sa hagdanan. Doon niya unang nakita si Widmark Alvarez. Ang lalaki ay tila isang estatwa ng yelo. Matangkad, makinis ang suot na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng init. Nang tumingin ito sa kanya, naramdaman ni Winali ang isang kakaibang panginginig. Tila ba siya ay isang hanging dumaan lamang na walang halaga. Sino ang bagong ito? Ang malamig na tanong ni Widmark. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na dagat na walang hangganan. Hindi man lang niya tiningnan ng diretso si Winali. Ang kanyang atensyon ay nanatili sa kanyang anak na kasalukuyang naglulupasay sa galit. Siya po ang bagong helper, Sir Widmark. Siya po ang inutos ni Ma'am Wilcrisa na mag-asikaso sa pagkain ni Wyran. Ang mabilis na sagot ng isang kasamahan sa bahay, habang nakayuko rin ng mababa. Lumapit si Winali ng may pag-aalinlangan. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Wyran. Isang takot na pamilyar sa kanya. Iyon ang takot ng isang pusong naghahanap ng kalinga, ngunit tanging pader ng disiplina ang natatagpuan. Sinubukan niyang abutin ng baso ng gatas upang ilapit ito sa bata. Ngunit bago pa man niya ito magawa, mabilis na hinawi ni Wyran ang kanyang kamay. Ang pinggang kristal ay bumagsak at nagkapira-piraso sa malamig na sahig. Ang tunog nito ay tila isang hiyaw ng pagkawasak na bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Ang mga tipak ng kristal ay kumalat sa paligid, kasabay ng pagtulo ng gatas na tila mga luha sa sahig na marmol. Nanigas si Winali sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang maramdaman niya ang matalim na titig ni Widmark na nakapako na ngayon sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang bumigat. Tila ba ang bawat hininga niya ay isang kasalanan. Huwag kang lalapit sa anak ko kung ayaw mong masesante o higit pa roon. Ang banta ni Widmark, ang bawat salita ay may dalang bigat ng awtoridad na hindi matatanggihan. Hindi ko kailangan ng isa pang pakialamerang katulong dito. Gawin mo lang ang trabaho mo sa kusina at huwag kang magkakamaling hawakan ng anak ko. Napayuko si Winali. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa hapdi ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Gusto niyang sabihin na hindi siya narito upang manghimasok, kundi dahil nakikita niya ang sarili niyang anak sa mga mata ni Wyran. Gusto niyang sabihin na ang kailangan ng bata ay hindi mamahaling pagkain, kundi ang haplos ng isang inang tunay na nagmamahal. Ngunit nanatili siyang tahimik. Bilang isang anino sa loob ng mansyong ito, wala siyang karapatang magkaroon ng boses. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang mga basag na kristal sa sahig, naramdaman ni Winali ang hapdi ng isang maliit na sugat sa kanyang daliri. Ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pa sa kalahati ng kirot na nararamdaman niya para sa batang lalaking nakaupo sa harap niya. Isang prinsipeng napapaligiran ng ginto, ngunit namamatay sa gutom ng pag-ibig. Habang naglalakad palayo si Widmark nang hindi man lang tinitingnan ng anak, naiwan si Winali na nakaluhod sa sahig. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang naging lunas at lason sa kanyang isipan.
Paano mo tuturuan ng isang batang tumawa kung ang tanging naririnig niya sa loob ng bahay na ito ay ang nakabibinging katahimikan ng isang pusong matagal na ring namatay? Madilim na nang bumalik si Winali sa kanyang silid sa likod ng bahay. Ang munting espasyo ay halos walang laman. Isang lumang kama, isang sirang aparador, at isang bintanang nakaharap sa madilim na hardin. Ngunit para kay Winali, ang silid na yon ay isang santuwaryo, isang lugar kung saan maaari siyang maging tunay na siya, isang ina na nag-aalala sa kanyang anak. Matapos alagaan si Basti, hindi pa rin maalis ni Winali sa kanyang isipan ang imahe ni Wyran na naglulupasay sa sahig kanina. Ang mga mata ng bata ay tila humihingi ng tulong, isang pakiusap na hindi niya maaaring baliwalain. Alam ni Winali na hindi sapat ang mamahaling pagkain upang punan ng gutom ng isang pusong nasugatan. Kaya't sa gabing iyon, nagpasya siyang gawin ang alam niyang gawin: magluto. Lihim siyang nagtungo sa kusina, umaasa na walang makakakita sa kanya. Ang malawak na espasyo ay tahimik at madilim. Tanging ang mahinang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng kaunting pag-asa. Kinuha niya ang ilang piraso ng bigas, isang pirasong manok, at kaunting luya sa kabila ng limitadong kagamitan. Sinimulan niyang magluto ng isang simpleng lugaw, isang pagkaing nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Isang ulam na puno ng pagmamahal at alaala. Habang tahimik na kumukulo ang lugaw, naalala ni Winali ang kanyang yumaong ina. Ito ang palagi nitong niluluto sa tuwing sila ay may sakit. Isang simpleng ulam na may kakayahang magpagaling ng kahit anong sugat, pisikal man o emosyonal. Sa bawat paghalo niya sa kaldero, binubuhos niya ang kanyang pagmamahal at pag-asa. Umaasang sa pamamagitan ng pagkaing ito ay maipapadama niya kay Wyran na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ng ilang sandali, maingat na isinalin ni Winali ang lugaw sa isang maliit na mangkok. Tahimik siyang naglakad patungo sa silid ni Wyran. Ang kanyang puso ay kumakaba sa pag-asa at takot. Nang marating niya ang silid ng bata, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Umaasang hindi siya makikita ng mga gwardya. Tulog na si Wyran nang pasukin niya ang silid. Ang bata ay nakabaluktot sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay nakasimangot at puno ng pagod. Sa mahinang liwanag ng kanyang cellphone, maingat na inilapag ni Winali ang mangkok ng lugaw sa mesa sa tabi ng kama. Bago siya umalis, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Wyran. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa malambot na balat ng bata. "Kain ka ha, para gumaan ang pakiramdam mo," ang pabulong na sabi ni Winali. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako." Kinabukasan, bumalik si Winali sa silid ni Wyran bago pa man sumikat ang araw. Ang mangkok ng lugaw ay walang laman. Sa mesa, nakita niya ang isang maliit na larawan, isang drawing ng isang bahay, isang puno, at 2 taong magkahawak kamay. Sa likod nito, may nakasulat na isang salita: "Salamat." Hindi napigilan ni Winali ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa mga sandaling iyon, alam niyang nakarating na ang kanyang pagmamahal sa puso ng batang lalaki. Sa kabila ng karangyaan at yaman sa paligid, isang kutsara ng pag-asa ang nagbigay ng liwanag sa dilim na bumabalot sa buhay ni Wyran. Sa mga sandaling yun din, bigla niyang naramdaman ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang mga daliri. Lumingon si Winali at nakita si Wyran na nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi nagsalita ang bata, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ni Winali ang isang pahiwatig ng pagtitiwala. Isang pagtitiwalang mas matimbang pa sa kahit anong ginto sa mundo. Bahagyang mangungumiti si Winali kay Wyran. Ang kanyang puso ay napuno ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naniniwala siyang may pag-asa pa ring maghilom ang mga sugat ng nakaraan. At sa pamamagitan ng isang simpleng kutsara ng lugaw,
Maaari niyang turuan ang isang batang muling magmahal. Ang dumi mo, Winali. Kahit anong gawin mong paglilinis sa mansyong ito, hinding-hindi mo maiaalis ang amoy ng lansa at hirap na dala mo mula sa labas. Ang boses ni Will Crisa ay parang isang malamig na bulong ng demonyo sa madilim na pasilyo. Nakatayo si Winali sa gitna ng laundry room, hawak ang isang puting kumot na bagong laba. Ang kumot na ginagamit ni Wyran. Kakasikat pa lamang ng araw at ang katahimikan ng umaga ay binuwag ng mapang-aping presensya ng kanyang pinsan. Tumingin si Winali sa kumot, pilit na hindi pinapansin ang panginginig ng kanyang mga balikat. Pagod siya. Halos 3 oras lang ang tulog niya dahil sa pag-aalaga kay Basti at sa lihim na paghahanda ng pagkain para kay Wyran. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang bawat patak ng kanyang pawis ay tinutumbasan ni Will Crisa ng pang-iinsulto. With Mark, ang biglang hiyaw ni Will Crisa nang makita ang bayaw na pababa ng hagdan. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Mula sa pagiging ahas, naging isang nag-aalalang tiyahin. Look at this, with Mark. Sinisira ng babaeng ito ang mga mamahaling gamit natin. Tingnan mo ang washing machine. Mukhang pinilit niya at ngayon ay hindi na gumagana. At ang damit mo? May mantsa pa rin. Napahinto si Widmark. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot sa talim. Is this true, Winali? Sir, maayos ko pong ginamit ang makina. Ang mahinang sagot ni Winali, ang kanyang boses ay tila isang maliit na ibon na pilit lumalaban sa bagyo. Maingat po ako sa bawat gamit dito dahil alam kong hindi ko kayang bayaran ng mga ito. Maingat? O baka naman sadyang wala kang alam sa ganitong karangyaan? Ang mabilis na singit ni Will Crisa habang humahawak sa braso ni Widmark. Widmark, baka naman ang pakay lang ng babaeng ito ay perahan tayo. Baka sinasadya niyang sirain ang mga gamit para lalo tayong maguluhan. At alam mo ba, nakita ko siyang umaaligid sa silid mo kagabi. Naramdaman ni Winali ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Will Crisa ay tila isang laso na unt-unting pumapatay sa tiwalang sinisikap niyang itayo. Tumingin siya kay Widmark, naghahanap ng kahit maliit na pag-asa, ngunit ang nakita niya ay ang unt-unting pagdilim ng tingin ng lalaki. Dahil sa kapabayaan mo, ibabawas ko ang halaga ng pag-aayos ng makina sa kakaunting allowance na dapat ay ibibigay ko sa anak mo. Ang malamig na deklara ni Widmark. Tila gumuho ang mundo ni Winali. Ang perang yon ang tanging inaasahan niya para pambili ng gamot ni Basti sa susunod na linggo. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kalupitan ni Will Crisa. Nang hapon ding iyon, habang naglilinis si Winali sa ilalim ng matitinding titig ng mga gwardiya, biglang naririnig ang isang malakas na kalansing ng bumagsak na metal sa labas ng maliit na silid ni Basti sa Enashakho. Magnanakaw! Ang sigaw ng isa sa mga bodyguard. Mabilis na tumakbo si Winali patungo sa likod ng bahay. Doon, sa gitna ng maputik na lupa, nakabukas ang maliit na bag ni Basti. Ang bag na tanging kinalalagyan ng mga luma nitong laruan. At doon, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, ay ang gintong relo ni Widmark, ang relong pamana pa ng kanyang ama. Hindi maari. Ang bulong ni Winali habang nanlalabo ang kanyang paningin. Paano napunta yan diyan? Hindi magagawa ng anak ko ang magnakaw. Lumitaw si Will Crisa mula sa likuran. May hawak na panyo sa kanyang ilong na tila nandidiri sa paligid. Sabi ko na nga ba, hindi lang pala tagaluto ang dinala ko rito, kundi isang pamilya ng mga kriminal. Widmark, tingnan mo. Ang anak niya, bata pa lang, natututo ng kumuha ng hindi sa kanya. Lumapit si Widmark. Ang kanyang mga hakbang ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Tiningnan niya ang relong nasa putikan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Winali na ngayon ay nakaluhod na sa lupa. Yakap ang natatakot na si Basti. Ang bawat hininga ni Winali ay tila isang huling pagsamo. Ang hangin sa paligid ay naging mabigat.
Tila ba ang langit ay handa nang bumagsak sa kanya? Sa gitna ng kahihiyan at sakit, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakikita ang mapaglarong ng ngiti sa mga labi ni Wilcrisa. Paano mo ipagtatanggol ang iyong dangal kung ang lahat ng ebidensya ay nakatanim na laban sa iyo at ang taong inaasahan mong magliligtas sa iyo ay siya ring magiging hukom na wawakasan ang iyong huling pag-asa? May mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga sugat na nananatiling bukas kahit lumipas na ang maraming taon, at tanging ang amoy ng luto ng isang ina ang tila may kapangyarihang maghilom sa mga ito. Matapos ang kaguluhan tungkol sa nawawalang relo, tila naging isang masikip na bilanggo si Winnie sa loob ng mansyon. Ngunit sa kabila ng hinala ni Widmark, hindi niya nagawang itapon sa labas si Winnie dahil sa bawat gabi ay hinahanap-hanap ni Wiran ang init ng lugaw na inihahain nito. Bilang parusa, inutusan ni Wilcrisa si Winnie na linisin ang Forbidden Room, ang silid ng yumaong asawa ni Widmark na 7 taon nang nananatiling nakasara. Sa loob ng silid, sinalubong si Winnie ng amoy ng alikabok at kalungkutan. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang mga antigong gamit, nahulog ang isang maliit na kwaderno mula sa likod ng isang painting. Ito ay isang lumang recipe book, punong-puno ng mga sulat kamay at mantsa ng patis at mantika. Sa isang pahina, nakita niya ang isang recipe para sa sinigang na hipon sa kamias. May nakasulat sa gilid. Ang paborito ni Widmark sa tuwing pagod siya sa trabaho. Ang asim nito ang nag-aalis ng bigat sa kanyang balikat. Naramdaman ni Winnie ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Nakita niya sa mga pahinang iyon ang sarili niya, isang babaeng ang tanging hangad ay mapangiti ang taong mahal niya sa pamamagitan ng pagkain. Sa gabing iyon, habang wala si Wilcrisa dahil sa isang party, nagpasya si Winnie na suwayin ng utos na huwag pakialaman ang kusina para sa hapunan ni Widmark. Ginamit niya ang bawat sangkap na nakasulat sa kwaderno. Dahan-dahan niyang piniga ang mga sariwang kamias. Hinahayaan ang asim nito na humalo sa mainit na sabaw. Ang bawat hiwa ng labanos, ang bawat talbos ng kangkong, at ang bawat piraso ng hipon ay inilagay niya ng may panalangin. Ang usok na lumalabas sa kaldero ay tila may dalang mga tinig ng kahapon, isang alingawngaw ng pagmamahal na matagal nang nabaon sa limot sa loob ng mansyong ito. Nang dumating si Widmark, pagod na pagod ito at puno ng lumbay ang mukha. Naupo siya sa dulo ng mahabang lamesa, handa na sanang kainin ang karaniwang matabang na pagkain na inihahanda ng ibang chef. Ngunit nang ihain ni Winnie ang mangkok ng sinigang, tila tumigil ang mundo ni Widmark. Ang amoy, ang usok, ang kulay ng sabaw. Tila bumalik ang kanyang gunita noong mga panahong buhay pa ang kanyang asawa, noong ang mansyong ito ay puno pa ng init at tawa. Nanginginig ang kamay ni Widmark nang hawakan niya ang kutsara. Sa unang hitit niya ng sabaw, naramdaman niya ang pamilyar na asim na gumuguhit sa kanyang lalamunan hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi nagsalita si Widmark. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid kainan, isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata at humalo sa mainit na sabaw ng sinigang. 7 taon niyang itinago ang kanyang pait. 7 taon niyang pinatigas ang kanyang puso, ngunit ang isang mangkok ng sabaw ay sapat na pala upang buwagin ang lahat ng kanyang pader. Lumingon si Widmark kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang matinding kalituhan at pangungulila. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang batang naliligaw sa dilim. Bakit? Ang pabulong niyang tanong, habang pilit na hinahanap ang kanyang hininga. Bakit mo alam ang lasang ito? 7 taon ko nang hinahanap ang lasang ito. Paano mo nalaman ang lihim ng aking asawa? Nanatiling nakatayo si Winnie sa gilid. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Nakita niya sa mga mata ni Widmark
Ang isang lalaking hindi lamang isang bilyonaryo, kundi isang asawang nagluluksa at isang amang nangangailangan ng karamay. Sa sandaling iyon, ang agwat ng kanilang katayuan ay tila naglaho. Ngunit bago pa man makasagot si Winnie, isang malamig na tinig ang bumasag sa sagradong sandaling iyon mula sa pinto. Anong ginagawa mo, Widmark? Bakit mo kinakain ang basurang inihanda ng babaeng ito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, Widmark? Ang luto ng isang dukha ay laging may dalang dumi na hindi kayang hugasan ng kahit anong sabon. Ang tinig ni Wilcrisa ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa katahimikan ng hapagkainan. Nakatayo si Winnie sa gilid. Nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa mangkok ng mainit na sopas. Nakakahain lang niya para kay Wyran. Pagod na pagod siya dahil madaling araw pa lang ay nasa palengke na siya upang pumili ng pinakasariwang mga sangkap. Iniisip na ang bawat kutsara ng pagkaing ito ay magsisilbing tulay para sa tuluyang paggaling ng bata. Ngunit ang tamis ng kanyang pagsisikap ay biglang naging mapait na bangungot. Sa harap ng lahat, biglang binitiwan ni Wyran ang kanyang kutsara. Ang bata ay namutla. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa kanyang leeg habang pilit na humihinga. Isang nakapangingilabot na tunog ng paghabol sa hangin ang lumabas sa kanyang lalamunan. At bago pa man makakilos si Winnie, ang bata ay nagsimulang magsuka ng marahas. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding sakit. Bumagsak ang hawak na tray ni Winnie sa sahig. Kumalat ang mga kagamitan sa malamig na marmol. Tila mga piraso ng kanyang pangarap na nawasak sa isang saglit. Hindi niya narinig ang ingay ng pagbagsak. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay naging parang jelly. Halos hindi siya makatayo habang pinagmamasdan ng bata na nawawalan na ng malay sa bisig ni Widmark. "Wyran, anak." Ang hiyaw ni Widmark, ang kanyang boses na dati ay parang yelo, ay puno ngayon ng malalim na takot. Mabilis na lumapit si Wilcrisa, ngunit hindi upang tumulong. Sa halip, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti sa likod ng kanyang kunwaring pag-aalala. Hinablot niya ang mangkok ng sopas at inamoy ito ng malalim bago tumingin kay Widmark ng may nanunuring mga mata. "Amuyin mo ito, Widmark. May kakaibang amoy ang sopas na ito. Anong inilagay mo rito, Winnie? Anong lason ang ipinakain mo sa anak ko?" Ang sigaw ni Wilcrisa, ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa krus na pinapasan ni Winnie. Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na wala siyang inilagay, na kahit anong masama, na iniwan lang niya ang kaldero sa kusina nang sandaling tinawag siya ni Wilcrisa upang kumuha ng tuwalya sa itaas. Doon sa sandaling iyon, ang lahat ay nagbago. Tumingin si Widmark kay Winnie. Ang mga matang kanina lang ay tila nagsisimula ng magtiwala ay muling naging madilim at puno ng puot. Ang hapdi ng titig na yon ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Pakiramdam ni Winnie ay unti-unti siyang nilalamon ng lupa. Ang kanyang pagkatao ay muling niyurakan sa harap ng karangyaang kailanman ay hindi naging kanya. "Pinayagan kitang lumapit sa anak ko dahil akala ko ay iba ka." Ang pabulong na sabi ni Widmark, ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang huling hatol. "Pero tama si Wilcrisa, ang isang katulad mo ay hindi marunong magmahal, marunong lang pumatay." Habang mabilis na isinusugod ni Widmark ang bata palabas ng silid, naiwan si Winnie na nakaluhod sa gitna ng kalat. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos. Ang bawat patak ay tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Sa gitna ng dilim, isang tanong ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na walang katapusan. Bakit sa mundong ito, ang katapatan ng isang mahirap ay laging itinuturing na kasalanan at ang lason na itinanim ng mayaman ay laging tinatawag na katarungan?
Diyan ka nababagay, Winali, sa dilim, kasama ng mga daga, dahil ang isang basurang tulad mo ay kailanman hindi dapat humahalo sa ginto. Ang boses ni Wilcrisa ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at masikip na bodega, kasabay ng tuyot at mabigat na tunog ng pagpihit ng bakal na susi sa trangka ng pinto. Nanatiling nakasandal si Winali sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib habang pilit na hinahabol ang hininga. Ang amoy ng alikabok at kalawang sa loob ng silid ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit mas matindi ang sakal ng kawalang katarungan na nararamdaman niya sa kanyang lalamunan. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, ang mga kamay ni Winali ay abala sa pagpiga ng kamias. Para sa sinigang ni Widmark, puno ng pag-asa na ang bawat patak ng pawis niya ay maglalapit sa kanya sa kalayaan. Ngunit ngayon, ang mga kamay ring iyon ay nakagapos sa takot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol ng punerarya, nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang salita ng isang mayaman ay laging batas, at ang iyak ng isang mahirap ay isa lamang ingay sa hangin. Naramdaman ni Winali ang hapdi ng semento sa kanyang mga tuhod nang dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na kinakapa ang dilim. Umaasang mararamdaman ang munting kamay ni Basti, ngunit wala roon ang kanyang anak. Inilayo ito ni Wilcrisa, dinala sa kabilang dulo ng mansyon kung saan hindi maririnig ng kahit sino ang pagsamo ng isang inang sugatan. Ang bawat hikbi na lumalabas sa lalamunan ni Winali ay tila mga bubog na pilit niyang nilulunok. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao sa ilalim ng bigat ng maling paratang. Tumingala siya sa maliit na bintanang may rehas sa itaas, kung saan ang anino ng ulan ay tila mga luhang dumadaloy sa maruming salamin. Naalala niya ang mukha ni Widmark, ang galit sa kanyang mga mata, ang pagkamuhing tila pumatay sa lahat ng munting pag-asang sinimulan nilang itayo. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding ginaw ay nagmumula sa katotohanang walang sino man sa mansyong ito ang maniniwala sa kanya. Ang bawat alaala ng kanyang mga sakripisyo, ang pagpupuyat, ang pagtitiis sa gutom, ang pagyakap sa sakit para lamang sa ikabubuti ni Wyran, ay tila naging isang malaking biro. Sa gitna ng katahimikan ng bodega, naririnig niya ang sarili niyang mga kuko na kumakamot sa kahoy na pinto, isang desperadong kilos ng isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Basti, anak, ang pabulong niyang tawag, ang kanyang boses ay tila isang himig na wala ng tono. Patawarin mo si Mama, patawarin mo ako kung bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, sa atin pa ibinigay ang ganitong kapaitan. Nanatili si Winali na nakaluhod sa madilim na sulok, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na pagtangis. Sa labas, ang marangyang mansyon ng mga Alvarez ay nanatiling tahimik at maningning, tila walang pakialam sa isang pusong kasalukuyang winawasak sa ilalim ng pundasyon nito. Paano mo hahanapin ang katarungan kung ang mismong mga taong may hawak ng timbangan ay sila ring nagbaon sa iyo sa hukay ng kahihiyan, at ang tanging sandata mo ay ang katotohanang walang halaga sa paningin ng mga bulag sa katotohanan. Ang bawat oras sa loob ng madilim na bodega ay tila isang walang katapusang parusa. Nakabaluktot si Winali sa malamig na sahig, ang kanyang katawan ay manhid na sa ginaw, at ang kanyang mga mata ay tuyong-tuyo na sa kakaiyak. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang pag-iyak ni Basti at ang nanginginig na katawan ni Wyran. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng buong mundo, na ang katotohanan ay tuluyan ng inilibing sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Wilcrisa. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng madaling araw, isang manipis na liwanag ang sumilip mula sa siwang ng pinto. Kasunod nito ay ang maingat at banayad na pag-ikot ng susi sa lumang kandado. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at mula sa anino ay lumitaw ang nakayukong figura ni Wences.
ang matandang tsuper ng pamilya, kasama si Aling Belen, ang pinakamatagal na tagapagsilbi sa mansyon. Winali, iha, ang pabulong at nanginginig na tawag ni Aling Belen habang mabilis na lumalapit sa kanya. Inilapag ni Wences ang isang maliit na lalagyan ng mainit na kanin at sabaw sa tabi niya. Hindi makapagsalita si Winali. Niyakap niya ng mahigpit ang matandang babae. Ang kanyang mga hikbi ay napigilan sa kanyang lalamunan. Ang init ng yakap ni Aling Belen ay tila isang patak ng ulan sa matagal nang natuyong lupa ng kanyang puso. Huwag kang susuko, Winali. Buhay ang batang si Wyran. Dinala siya sa ospital at unti-unti nang nagkakamalay. At si Basti ay ligtas na nakatulog sa kwarto ng mga katulong. Binabantayan siya ng ibang mga kasamahan natin. Ang mahinang pagpapaliwanag ni Wences habang patuloy na nagmamasid sa labas ng pinto upang makasiguro na walang gwardyang nakabantay. Nakahinga ng maluwag si Winali, isang malaking tinik ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, hinawakan ni Aling Belen ang kanyang magkabilang pisngi ng may seryoso at malungkot na mga mata. Kailangan mong magpakatatag, iha, dahil may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Ang simula ni Aling Belen, ang kanyang boses ay may dalang bigat ng mga dekadang itinagong lihim. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi ni Will Crisa. Wala kayong utang sa kanya. Ang totoo niyan, siya ang may malaking utang sa inyong pamilya. Kumunot ang noo ni Winali, tila hindi maunawaan ang mga salitang narinig. Dahan-dahang kinuha ni Aling Belen mula sa bulsa ng kanyang palda ang isang maliit na bagay na binalot sa lumang panyo. Iniabot niya ito kay Winali. Nang buksan ito ni Winali, tumambad sa kanya ang isang luma at kupas na tansong medalyon. Pamilyar ang hugis at ukit nito. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang yumaong ina na palaging suot ang medalyong yon bago sila tuluyang naghirap. Nalaglag iyan mula sa bag ni Will Crisa kanina habang nagkakagulo sa hapagkainan. Ang patuloy ni Aling Belen, matagal na niyang ninakaw iyan sa nanay mo. Winali, si Will Crisa at ang nanay mo ay magkapatid sa ama. Ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki ni Will Crisa ngayon, ang mismong perang ginamit niya upang maging kapamilya ng mga Alvarez, ay mula sa mana na dapat ay sa nanay mo napunta. Nilinlang niya ang mga magulang mo hanggang sa mabaon kayo sa hirap. Napatitig si Winali sa medalyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang maliit na kawit nito. Nang bumukas ang medalyon, nakita niya ang isang lumang litrato ng dalawang batang babae. Ang kanyang ina na nakangiti, at sa likod nito ay isang batang Will Crisa na nakatingin ng may matinding inggit at puot. Ang lahat ng pait, lahat ng pagdurusa, at ang pagkamatay ng kanyang panganay na anak dahil sa kawalan ng pera pang ospital, ang lahat ng iyon ay hindi dahil sa kamalasan. Ang lahat ng iyon ay sinadya ng taong ngayon ay nagpapakasasa sa yamang ninakaw mula sa kanila. Ang matinding kalungkutan sa puso ni Winali ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na pakiramdam. Hindi na ito simpleng pagtanggap ng parusa. Ang bawat luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng awa sa sarili, kundi luha ng isang inang nagising mula sa mahabang panlilinlang. Isinara ni Winali ang medalyon at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang balat. Tumayo siya mula sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap ng katapangan na kailanman ay hindi pa nakita sa kanya. Kung ang mansyong ito ay itinayo mula sa mga nakaw na pangarap ng kanyang pamilya, at kung ang buhay ng kanyang mga anak ang nagiging kapalit ng kasakiman ni Will Crisa, hindi na siya papayag na manatili sa dilim. Sa labas ng pinto, naririnig ang malalakas na yapak ng mga gwardiya na tila nagising upang mag-inspeksyon. Ngunit sa halip na magtago sa anino ng takot, huminga ng malalim si Winali. Paano mo lalabanan ang isang halimaw na nakasuot ng seda?
Kung ngayon ay hawak mo na ang nag-iisang sandata na kayang sumira sa lahat ng kanyang kasinungalingan? Ang apoy na nag-aalab sa dibdib ni Winnie ay nagbigay ng pambihirang lakas sa kanyang mga nanginginig na binti. Sa tulong ni Wences na nagmamasid sa pasilyo at ni Aling Belen na nagligpit ng mga bakas sa bodega, nakalabas si Winnie mula sa madilim niyang piitan. Ang buong mansyon ay balot sa malalim na katahimikan ng madaling araw. Ngunit para kay Winnie, ang bawat anino sa pader ay tila mga piping saksi sa mahabang kasaysayan ng kasinungalingan na nagkubli sa pamilyang ito. Wala na ang dating takot na bumabalot sa kanya sa tuwing lalakad siya sa makinis na sahig ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay magaan ngunit puno ng layunin. Ang unang patutunguhan niya ay ang silid ng munting si Wyran. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pintong kahoy. Sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango na pilit nagtatago sa amoy ng gamot na naiwan sa hangin. Walang laman ang kama. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig na unan ng bata. Idinikit ito sa kanyang pisngi. At tahimik na nangakong hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan na sumira sa musmos nitong buhay. Sinimulan niyang halughugin ang mga kabinet at lalagyan ng mga bitamina ng bata. Alam niyang palaging si Wilcrisa ang nagbibigay ng huling inumin ni Wiran bago ito matulog o kumain ng hapunan. Ngunit malinis ang kwarto. Walang naiwang kahit anong kahina-hinalang gamot. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang pumasok sa kanyang gunita ang madalas na pagtambay ni Wilcrisa sa hardin ng mga rosas, sa likod ng bahay tuwing gabi. Palaging may bitbit na maliit na itim na supot. Hindi na nag-aksaya ng oras si Winnie. Dumiretso siya sa labas, hinaharap ang malamig na hamog ng madaling araw. Ang hardin ay madilim at puno ng matinik na mga sanga. Lumuhod si Winnie sa basang lupa at sinimulang hukayin ang bahaging madalas upuan ng kanyang pinsan. Walang pakialam kung bumaon man ang mga tinik ng rosas sa kanyang mga daliri. Ang bawat hapdi at pagtulo ng kanyang dugo na humahalo sa putik ay tila alay niya para sa kaligtasan ng kanyang anak na si Basti at ni Wyran. Pagkaraan ng ilang minutong desperadong paghahanap, nakapa ng kanyang nangangawit na mga kamay ang isang matigas na bagay na nakabaon sa lupa. Inilabas niya ito at pinunasan ng putik gamit ang dulo ng kanyang daster. 2 maliliit na bote ng salamin na walang etiketa. Binuksan niya ang isa at inamoy. Isang napakatapang at mapait na amoy ang sumalubong sa kanya. Isang uri ng kemikal na ginagamit upang piliting magsuka ang isang tao, isang lason na kayang patayin ang mahinang katawan ng isang bata kung palaging ipapainom. Nanginig ang buong pagkatao ni Winnie sa matinding galit. Hawak na niya ang patunay na muntik nang kumitil sa buhay ni Wyran. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga boteng ito. Kailangan niya ng matibay na dahilan kung bakit ito ginagawa ni Wilcrisa. Kailangan niyang patunayan kay Widmark na ang lahat ay tungkol sa yaman na matagal nang ninanakaw ng babaeng iyon. Mabilis siyang bumalik sa loob at tinungo ang pinagbabawal na teritoryo para sa sinumang katulong, ang pribadong opisina ni Widmark. Ang silid ay madilim, naiilawan lamang ng sinag ng buwan na tumatagos mula sa malaking bintana. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer ng malaking lamesa. Hinahanap ang mga dokumentong may kinalaman sa pondo ni Wyran na pinamamahalaan ni Wilcrisa. Ang bawat paglipat niya ng mga pahina ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga pekeng pirma at mga kaduda-dudang transaksyon. At doon, sa pinakailalim ng isang tagong folder, nakita niya ang mga bank statement na nagpapakitang unti-unting inililipat ni Wilcrisa ang pondo ng edukasyon at kalusugan ni Wyran papunta sa mga personal at tagong account nito. Isang masaganang luha ng tagumpay at pait ang tumulo mula sa mata ni Winnie. Hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang mga bote ng lason at sa kanyang kanan ay ang mga papeles ng pagnanakaw. Ang katotohanan ay buong-buo na sa kanyang mga palad.
Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, biglang bumaba ang temperatura sa loob ng silid. Ang tahimik na pagbukas ng pinto sa kanyang likuran ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kasabay nito ay ang matalim na pag-ilaw ng buong opisina na bumulag sandali sa kanyang paningin. Napakasipag mo naman yata, Winali. Pero maling kwarto ang nililinis mo at maling tao ang sinusubukan mong kalabanin. Ang malamig at mapang-uyam na boses ni Wilcrisa ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng opisina. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa puot habang nakatitig sa mga hawak ng isang inang handa ng lumaban. Ang matalim na liwanag na nagmula sa kisame ng opisina ay tila isang mapanghusgang sikat ng araw na naglantad sa lahat ng nakatago sa dilim. Nakatayo si Wilcrisa sa bungad ng pinto. Ang kanyang paboritong sutlang bata de banyo ay nakabalot sa kanyang katawan, habang ang kanyang mukha ay nakapinta ng isang malamig at mapagmataas na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot, handang lapain ang sinumang humadlang sa kanyang mga plano. Magnanakaw na nga, pakialamera pa. Ang mayabang na panimula ni Wilcrisa habang dahan-dahang humahakbang papasok. Ang bawat diin ng kanyang paa sa sahig ay tila nagbabadyang parusa. Akala mo ba talaga, Winali, may maniniwala sa isang basurang tulad mo? Isang salita ko lang, mabubulok kayo ng anak mo sa kulungan. Ngunit sa halip na manginig at lumuhod, tulad ng inaasahan ni Wilcrisa, nanatiling nakatayo si Winali. Ang kanyang mga kamay, na puno ng sariwang galos, dugo, at putik mula sa paghuhukay sa hardin ng mga rosas, ay mahigpit na nakakapit sa mga puting dokumento at sa dalawang maliit na bote ng lason. Naramdaman ni Winali ang malamig na tansong medalyon ng kanyang ina na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang alaalang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi na ako natatakot sa iyo, Wilcrisa. Ang mariin at buong tapang na tugon ni Winali. Ang kanyang boses, na dati ay laging pabulong at puno ng takot, ngayon ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad ng isang inang lumalaban. Tapos na ang pagyuko ko sa iyo. Tapos na ang panahon na ninanakawan mo ang pamilya ko. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Wilcrisa. Bahagya siyang umatras. Hindi inaasahan ang talim sa mga mata ng kanyang pinsan. Ngunit bago pa man siya makasagot ng panibagong insulto, isang mabigat at pamilyar na presensya ang pumuno sa pasilyo sa likuran niya. Pumasok si Widmark. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at kakulangan sa tulog. Marahil ay dahil sa pagbabantay sa ospital kay Weyran. Nang makita niya ang gulo sa loob ng kanyang pribadong opisina, ang mga nakabukas na drawer at si Winali na puno ng putik, agad na nagdilim ang kanyang paningin. Anong ginagawa mo rito, Winali? Paano ka nakalabas ng bodega? Ang malamig at may diin na tanong ni Widmark. Bago pa man makapagsalita si Winali, mabilis na lumapit si Wilcrisa kay Widmark at hinawakan ang braso nito, nagpapanggap na isang biktima. Widmark, buti na lang dumating ka. Nahuli ko ang babaeng ito na hinahalungkat ang mga pribado mong papeles. Sinusubukan niyang magnakaw ng impormasyon ng kumpanya para ibenta. Sabi ko na nga ba, kriminal ang babaeng iyan. Tumingin si Widmark kay Winali, handa nang mag-utos sa mga gwardya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiyak si Winali. Humakbang siya palapit sa bilyonaryo, walang pakialam kung marumihan man ang mamahaling alpombra ng silid. Tingnan mo ako, Sir Widmark. Tingnan mo ang mga kamay ko. Ang utos ni Winali, ang kanyang tinig ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding pighati. Inilantad niya ang kanyang mga palad na puno ng hiwa at natuyong dugo. Ang putik na ito ay mula sa hardin mo. Hinukay ko ito gamit ang sarili kong mga kamay para hanapin ang katotohanan ng matagal mo nang piniling huwag makita. Kumunot ang noo ni Widmark, natigilan sa sinabi ng katulong. Inilapag ni Winali ang dalawang maruming bote
sa ibabaw ng makinis na lamesa ni Widmark. Iyan ang lasong ipinapainom ng taong pinagkakatiwalaan mo sa kaisa-isa mong anak. Iyan ang dahilan kung bakit nasusuka si Wiran, kung bakit hindi siya makakain, at kung bakit muntik na siyang mamatay sa hapagkainan kahapon. Kasinungalingan! Ang tili ni Wilcrisa, ang kanyang boses ay pumipiyok sa panlilinlang. Gawa-gawa niya lang yan para pagtakpan ng sarili niyang kasalanan. Hindi pinansin ni Winali ang sigaw ni Wilcrisa. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Widmark. Tinutusok ang matigas na puso ng lalaki. Nabulag ka ng sarili mong lungkot, Sir Widmark. Dahil sa patuloy mong pagluluksa sa asawa mo, nagtayo ka ng mataas na pader at iniwan mo ang anak mo sa labas. Pinabayaan mong ang isang halimaw ang mag-alaga sa bata, habang ikaw ay nagkukulong sa iyong kwarto. Ang mga salitang yon ay tila malalakas na sampal na yumanig sa pagkatao ni Widmark. Wala pang sino man ang naglakas loob na magsalita sa kanya ng ganoon. Kasunod nito, mabibigat na inilapag ni Winali ang mga bank statement sa tabi ng mga bote. At kung hindi sapat ang lason para maniwala ka, basahin mo ang mga papeles na ito. Mga pekeng resibo sa ospital, mga milyong pisong inilabas mula sa trust fund ni Wiran na napunta sa personal na account ng iyong hipag. Hindi ako ang nagnanakaw sa pamamahay na ito, Sir Widmark. Ang babaeng nasa tabi mo ang unti-unting umuubos sa buhay at yaman ng anak mo. Bumagsak ang tingin ni Widmark sa mga dokumento. Nakita niya ang pirma ni Wilcrisa, ang mga petsa na nagkakatugma sa mga panahong sinasabi nitong nagbabayad ito para sa mga espesyalistang doktor ni Wiran na hindi naman pala totoo. Ang hangin sa loob ng opisina ay biglang naging napakabigat. Dahan-dahang inalis ni Widmark ang kamay ni Wilcrisa na nakakapit sa kanyang braso. Tumingin siya sa kanyang hipag. Nakita niya ang pamumutla nito, ang panginginig ng mga labi nito, habang pilit na naghahanap ng palusot. Widmark, let me explain. Ang mga resibong iyan, para iyan sa mga abroad na gamot ni Wiran, kailangan natin ng pondo. Ang nauutal at nagkakabuhol-buhol na palusot ni Wilcrisa, ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay unti-unting nadudurog. Nanatiling tahimik si Widmark, ngunit sa kanyang mga mata, ang matagal nang nakapiring na tiwala ay nagsimula ng mapunit. Ang binhi ng pagdududa ay tuluyan ng naihasik, at ang apoy ng katotohanan ay hindi na kailanman mapapatay ng kahit anong kasinungalingan. Ang malawak na bulwagan ng mansyon ng mga Alvarez ay nagliliwanag dahil sa naglalakihang mga aranyang kristal. Ang mahabang hapagkainan ay pinalamutian ng mga pinakamamahaling bulaklak at mga kubyertos na gawa sa purong pilak. Nakatipon ang buong angka ng mga Alvarez, mga tiyuhin, tiyahin, at mga maimpluwensyang kaibigan ng pamilya. Sa gitna ng lahat ng karangyaang ito, nakatayo si Wilcrisa sa kabisera. Suot niya ang isang kumikinang na bestidang kulay dugo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang ngiti ay tila isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang kapamilya. Walang sino man sa mga bisita ang nakakaalam ng bagyong namumuo sa loob ng mansyon. Para sa kanila, ito ay isang simpleng salo-salo upang ipagdiwang ang paggaling ni Wiran. Ngunit para kay Wilcrisa, ito ang gabi ng kanyang tuluyang pananagumpay. Itinaas ni Wilcrisa ang kanyang baso ng alak upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang pagtama ng kanyang kutsara sa manipis na kristal ay lumikha ng isang mataginting na himig na nagpatahimik sa buong silid. Family and friends, salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Ang malambing na simula ni Wilcrisa, ang kanyang mga mata ay nagkukunwaring may namumuong luha. Alam nating lahat na naging napakahirap ng mga nakaraang buwan para sa aking bayaw na si Widmark at sa pamangkin kong si Wiran. Bilang nag-iisang kapatid ng yumaong ina ni Wiran, hindi ko kayang panoorin na nagdurusa ang bata. Kaya naman, sa gabing ito, nais kong ipaalam sa inyong lahat na ihahain ko ang mga papeles sa korte upang kunin ang legal na pangangalaga
at paghawak sa trust fund ni Wyran upang matiyak na mabibigyan siya ng tamang kalinga na hindi kayang ibigay ng isang amang nalulunod sa kalungkutan. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa paligid. Ang ilan ay tumango bilang pagsang-ayon, habang ang iba ay palihim na sumulyap kay Widmark na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa. Ang bilyonaryo ay walang emosyon. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong lamang sa lamesa. At ang kanyang mga mata ay tila naghihintay sa isang bagay na malapit nang mangyari. Bago pa man makapagpatuloy si Will Crisa sa kanyang mapanlinlang na talumpati, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Tila nahati ang dagat ng mga naguguluhang bisita nang pumasok si Winnie. Wala na ang gusgusin at nanginginig na katulong. Suot ni Winnie ang isang malinis na puting blusa at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ay ang kanyang mga mata. Mga matang puno ng katapangan, walang bakas ng takot, at nag-aapoy sa pagnanasang isiwalat ang katotohanan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang simpleng tray na may nakapatong na umuusok na mangkok ng lugaw. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang mabilis na pagtaas ng boses ni Will Crisa, ang kanyang perpektong ngiti ay biglang napalitan ng inis. Guards! Sino ang nagpapasok sa katulong na ito? Ilabas niyo siya rito. This is a private family dinner. Dalawang gwardiya ang mabilis na humakbang patungo kay Winnie. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang braso nito, itinaas ni Widmark ang kanyang kamay. Ang simpleng senyas na yon ay sapat na upang patigilin ang mga bantay sa kanilang kinatatayuan. Hayaan niyo siya. Ang malamig, ngunit puno ng awtoridad na utos ni Widmark. Tumingin siya kay Winnie. Binibigyan ito ng tahimik na pahintulot na tapusin ang laban na sinimulan nito sa kanyang opisina. Patuloy na naglakad si Winnie hanggang sa makarating siya sa harap mismo ni Will Crisa. Inilapag niya ang umuusok na mangkok sa ibabaw ng marangyang lamesa, sa tapat mismo ng babaeng nagwasak sa buhay ng kanyang pamilya. Ang simpleng amoy ng pinakuloang bigas ay unti-unting nangibabaw sa amoy ng mga mamahaling pabango sa paligid. Naghanda ako ng espesyal na pagkain para sa iyo, Will Crisa. Ang banayad, ngunit mariing sabi ni Winnie. Ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo sa nagiinit na sitwasyon. Kainin mo. Ito ang eksaktong resipe na ipinakakain mo kay Wiran araw-araw. Ito ang lasa ng pagmamahal na ipinagmamalaki mo sa harap ng lahat ng taong narito. Namutla si Will Crisa. Tinitigan niya ang mangkok ng lugaw na tila ito ay isang nakamamatay na ahas na handang tumuklaw anumang oras. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, pabalik-balik kay Winnie at kay Widmark. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. This is ridiculous. Ang pilit na pagtawa ni Will Crisa habang umaatras ng isang hakbang. Bakit ko kakainin ang basurang iniluto mo? Widmark, nababaliw na ang babaeng ito. Kung basura ito, bakit mo ito ipinapainom sa pamangkin mo? Ang matapang na sagot ni Winnie. Humakbang siya ng mas palapit. Pinipilit si Will Crisa na harapin ang pagkain. Sige na, Will Crisa, isang kutsara lang. Patunayan mo sa aming lahat na ligtas ang pagkain na palagi mong inihahain sa batang tagapagmana ng mga Alvarez. O baka naman natatakot ka dahil alam mong hinaluan ko iyan ng parehong gamot na nakuha ko sa mga bote na itinago mo sa ilalim ng mga rosas? Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng bulwagan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Nawala ng kontrol si Will Crisa. Ang matinding takot para sa kanyang sariling buhay at ang pagkataranta sa pagguho ng kanyang mga plano ay nanaig sa kanyang pag-iisip. Sa isang mabilis na pag-iwas, malakas niyang itinulak ang tray. Ang mangkok ay bumagsak sa sahig. Nagkapira-piraso kasabay ng pagtalsik ng mainit na sabaw
sa makinis na marmol. Ayaw ko. Baliw ka ba? Gusto mo ba akong mamatay? Ang tili ni Will Crisa, ang kanyang boses ay pumiyok sa matinding pagkapanik habang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Winally. May lason iyan. Lalasunin mo ako. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng buong silid. Tanging ang mabilis na paghinga ni Will Crisa ang maririnig. Unti-unti, naramdaman ni Will Crisa ang bigat ng kanyang sariling mga salita nang mapansin niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Widmark mula sa kabilang dulo ng lamesa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, bawat isa ay tila nagdadala ng sumpa sa kapalaran ng kanyang hipag. Huminto siya sa tabi ni Winally at tiningnan ang mga basag na porselana sa sahig bago ibinaling ang matalim niyang paningin sa babaeng nagpanggap na nagmamahal sa kanyang anak. Paano mo nalaman na may lason iyan, Will Crisa? Ang pabulong, ngunit nakakakilabot na tanong ni Widmark. Wala pa namang sinasabi si Winally kung anong klaseng gamot ang nasa loob ng mangkok na yan. Ang nakabibinging katahimikan na bumalot sa malawak na bulwagan ay tila isang mabigat na kadena na unti-unting sumasakal kay Will Crisa. Ang bawat pares ng mata mula sa mga maimpluwensyang panauhin, mga tiyuhin, tiyahin at mga kilalang personalidad sa lipunan ay nakapako ngayon sa kanya. Ang mga matang kanina lamang ay puno ng paghanga sa kanyang huwad na kabaitan. Ngayon ay nanlilisik sa pagdududa at pandidiri. Nakatayo si Widmark sa harap niya. Ang tindig nito ay tila isang malaking pader ng yelo na kailanman ay hindi na matitibag ng anumang palusot. Ang malamig at madilim nitong titig ay naghihintay ng kasagutan na alam nilang pareho ay magbabaon sa kanya sa putikan. Widmark, you're twisting my words, ang nanginginig at nauutal na depensa ni Will Crisa habang pilit na inaabot ang braso ng bilyonaryo. Ang pawis sa kanyang noo ay sumisira sa kanyang perpektong pampaganda. Ang ibig kong sabihin, marumi ang babaeng yan. Baka kung anong dumi o laso ng isinama niya diyan. Alam mo naman ang mga taong galing sa squatter, gagawin ang lahat para makapera. Binetray niya ako. Ngunit bago pa man makahawak si Will Crisa sa manggas ni Widmark, mabilis na iniwas ng lalaki ang kanyang braso. Tila ba diring-diri na madikitan ng isang nakalalasong hayop. Tama na ang panlilinlang Ma'am Will Crisa. Ang isang malalim at pagod na boses ay nagmula sa likuran ng mga panauhin. Dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng silid si Wences, ang matandang tsuper ng pamilya, na sinusundan ni Aling Belen. Sa nanginginig na mga kamay ng matandang lalaki ay nakahawak ang isang maliit na makinarya sa pagre-record na palagi niyang ginagamit sa sasakyan. Tumigil si Wences sa harap ng hapagkainan, yumuko ng bahagya kay Widmark bago itinaas ang kanyang hawak. Patawad po, Sir Widmark. Matagal ko na pong gustong ibigay ito sa inyo. Ngunit pinagbantaan niya ang buhay ng pamilya ko sa probinsya. Ngunit nang makita ko kung paano isugal ni Winally ang sarili niyang buhay para sa anak ninyo, naisip kong hindi na ako maaaring manatiling duwag. Nang pindutin ni Wences ang makina, ang lahat ng natitirang pag-asa ni Will Crisa ay tuluyan ng nadurog. Mula sa maliit na kagamitan, umalingaw-ngaw ang boses ni Will Crisa, isang malinaw at mapagmataas na pag-uusap sa telepono habang siya ay nasa loob ng kanyang sasakyan ilang araw na ang nakararaan. Naririnig ng buong angka ng kanyang malamig na pagtawa habang inuutusan ng isang peking doktor na patuloy na taasan ng dosis ng gamot na nagpapasuka kay Wyran. Naririnig din ang kanyang plano na nakawin ang huling bilyon mula sa trust fund ng bata sa sandaling maideklara itong wala sa tamang pag-iisip o tuluyang mamatay. Ang bawat salitang nagmula sa recording ay tila malalakas na sampal na humagupit sa buong pagkatao ni Will Crisa. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay napasinghap sa matinding gulat, habang ang iba ay mariing napailing sa labis na pandidiri. Ang kahihiyan ay unti-unting lumamon kay Will Crisa. Wala na siyang mataguan.
Ang kanyang marangyang bestida ay tila naging isang basahan at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng naging kasing kahulugan ng kasamaan. Your pathetic Will Crisa, ang mababa, ngunit nakakikilabot na bulong ni Widmark. Ang bawat pantig ay may dalang sumpa ng isang amang muntik nang mawala ng anak. Tinanggap kita sa pamamahay na ito. Binigyan kita ng kapangyarihan dahil ikaw ang nag-iisang kadugo ng yumaong asawa ko. Inisip kong magiging isang mabuting ina ka sa anak ko. Ngunit ginamit mo ang alaala ng kapatid mo para saktan ang sarili mong dugo at laman. Widmark, pakiusap. Hindi ako ang may gawa niyan. Inedit lang ang video. Gawa-gawa lang yan para siraan ako. Sigaw ni Will Crisa habang napaluhod sa sahig na puno ng basag na porselana. Hindi niya alintana ang mga bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang tuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang luha ay tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang sino man ang lumapit upang alalayan siya. Ang mga taong minsan niyang kinontrol ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay puno ng malamig na paghusga. Ang bawat hibla ng kanyang pagmamakaawa ay tila nawawala ng bigat dahil ang kanyang mga kasinungalingan ay matagal nang naipon at ngayon ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. I-freeze ang lahat ng bank accounts niya. Bawiin ang lahat ng sasakyan, pati na ang mga alahas na binili niya gamit ang pera ng anak ko. Ang malamig na utos ni Widmark sa kanyang mga abogado na naroon din sa piging. Lumingon siya patungo sa malaking pintuan. At papasukin niyo na sila. Ang pag-alingaw-ngaw ng sirena mula sa labas ng mansyon ay pumunit sa gabi. Mabilis na pumasok ang mga unipormadong alagad ng batas. Ang mga asul at pulang ilaw na tumatagos sa mga salamin ng bintana ay nagbigay ng kulay sa katapusan ng malagim na paghahari ni Will Crisa. Wala siyang nagawa nang pilit siyang itayo ng mga pulis. Ang pagtama ng malamig na bakal na posas sa kanyang mga pulso ay lumikha ng isang malinaw na himig ng katarungan. Ang babaeng nag-akalang pagmamay-ari niya ang mundo ay ngayon ay kinakaladkad palabas na parang isang pusakal na kriminal. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako si Will Crisa Alvarez. Ang nagwawalang sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas, ang kanyang sapatos na may mataas na takong ay nahubad at naiwan sa sahig. Nang marating niya ang pintuan, lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot at nakatitig ng tuwid kay Winali na tahimik na nakatayo sa isang tabi. Babagsak din kayo. Babalikan ko kayo. Winali, hindi pa tayo tapos. Isusumpa ko ang lahi mo. Tandaan mo yan, isusumpa ko kayo. Ang kanyang matinis na sigaw ay unti-unting lumayo at tuluyang naglaho sa lamig ng gabi. Naiwan lamang ang pait ng kanyang mga huling salita. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Winali ng isang napakalalim na ginhawa. Huminga siya ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib na buwan niyang pinasan ay tila inipadpad ng hangin. Ligtas na ang kanyang anak na si Basti. Ligtas na si Wiran. Nang muling bumalik ang katahimikan sa loob ng bulwagan, inutusan ni Widmark ang lahat ng mga panauhin na lisanin ng mansyon. Isa-isa silang umalis. Bitbit ang balitang magpapabagsak sa reputasyon ni Will Crisa sa buong bansa. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa gitna ng malawak na silid, hindi man lang tiningnan ni Widmark ang papalayong anino ng pulisya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal habang nilalampasan ang mga basag na kristal at natapong pagkain sa sahig. Tumigil siya sa tapat mismo ni Winali, ang matipunong lalaki na kinatatakutan ng maraming negosyante sa buong bansa ay nakatitig ngayon sa isang simpleng ina na nakasuot ng uniporme ng katulong. Sa mga mata ni Widmark ay hindi na makikita ang pagkamuhi, kundi isang napakalalim na pagsisisi at katanungang tila naghihintay ng kapatawaran mula sa babaeng muntik na niyang wasakin. Ang umaga ay dumating sa mansyon ng mga Alvarez na may dalang kakaibang liwanag. Wala na ang malamig at nakasusulasok na hangin na tila matagal nang nakakulong
sa loob ng naglalakihang mga pader. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkalipas ng maraming taon, ang mga bintana ay malayang nakabukas, hinahayaan ng sikat ng araw na yakapin ang bawat sulok ng bahay. Nakatayo si Winali sa gitna ng malawak na hardin. Sa kanyang tabi ay ang munting si Basti, masayang naglalaro sa mga damo habang hinahabol ang mga paru-paro. Nakangiti si Winali, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa kanyang anak na sa wakas ay nakalalanghap na ng malinis na hangin nang walang halong takot. Ang mga galos sa kanyang mga kamay ay naroon pa rin, nakabalot sa malinis na bendahe, ngunit hindi na ito sumasakit. Ang bawat sugat ay nagsisilbing marka ng kanyang tagumpay bilang isang ina. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang banayad na paglapat ng mga sapatos sa sementadong daan. Hindi na ito ang mga mabibigat at nakakakilabot na hakbang ng isang malupit na bilyonaryo, kundi ang maingat na paglapit ng isang lalaking natutong magpakumbaba. Lumingon si Winali at nakita si Widmark. Wala itong suot na formal na suit o mamahaling kurbata. Simpleng puting polo lamang ang nakabalot sa kanyang matipunong katawan. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo dahil sa hangin. Huminto si Widmark ilang hakbang mula sa mag-ina. Tiningnan niya si Basti na inosenteng naglalaro, bago ibinaling ang kanyang mga mata kay Winali. Mga matang puno ng matinding pagsisisi. Dahan-dahang lumuhod si Widmark sa ibabaw ng damuhan. Ang isang lalaking tinitingala ng buong lipunan, isang taong kailanman ay hindi yumuko sa kahit kanino, ay ngayon ay nakaluhod sa harapan ng isang babaeng minsan niyang tinawag na basura. Sir Widmark, ano pong ginagawa ninyo? Tumayo po kayo diyan. Ang nag-aalalang wika ni Winali habang mabilis na humakbang upang alalayan ng lalaki. Ngunit umiling si Widmark at marahang pinigilan ang mga kamay ni Winali. Hayaan mo akong gawin ito, Winali. Hayaan mong simulan ko ang araw na ito sa paghingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo at sa anak mo. Ang boses ni Widmark ay nanginginig, puno ng pait at kalungkutan mula sa pag-amin ng kanyang mga pagkukulang. Naging bulag ako. Pinili kong magkulong sa sarili kong kalungkutan at pinabayaan kong saktan kayo ng taong inakala kong kakampi ko. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka tuluyan ko nang nawala ang kaisa-isa kong anak. Patawarin mo ako, Winali. Patawarin mo ako sa pagyapak ko sa iyong dangal. Naramdaman ni Winali ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Widmark ay tila isang malambot na tela na nagpupunas sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang lumuhod upang pantayan ng lalaki. Tinitigan niya ang mga mata nitong nagmamakaawa. Matagal na po kitang napatawad, Sir Widmark. Ang malumanay na sagot ni Winali. Ang kanyang tinig ay kasing init ng simoy ng hangin. Ang tanging hinihiling ko lang naman po ay ang makitang ligtas ang mga anak natin. Ang katarungan para sa pamilya ko ay nakamit na nang umalis si Wilcrisa sa bahay na ito. Wala na pong naiwang galit sa puso ko. Isang malalim na paghinga ng ginhawa ang pinakawalan ni Widmark. Tila isang bundok ang naalis sa kanyang mga balikat. Tumayo silang dalawa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Winali ang isang tapat at totoong ngiti mula sa mga labi ng bilyonaryo. Kinalaunan, sabay nilang tinungo ang silid ni Wiran. Dala ni Winali ang isang bagong lutong mangkok ng arroz caldo. Nang buksan nila ang pinto, nakaupo na ang bata sa kanyang kama, may hawak na lapis at papel. Nang makita niya si Winali, agad na nagliwanag ang maputlang mukha nito. Inilapag ni Winali ang pagkain sa maliit na mesa, bago pa man siya makakuha ng kutsara upang subuan ng bata. Kusa nang inabot ni Wyran ang mangkok. Dahan-dahan nitong sinimulang kainin ng mainit na lugaw. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bakas ng takot. Ang dating batang isinusuka ang bawat grasya ay ngayon ay kusang tinatanggap ang pagmamahal na inihanda para sa kanya. Nang maubos ni Wyran ang pagkain, tumingala ito kay Winali. Ang kanyang maliliit na kamay ay maingat na inabot ang kamay ng katulong. Masarap po.
Salamat, Mama Wina. Ang dalawang salitang iyon ay tila isang himala na umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatakip si Winali sa kanyang bibig habang patuloy na umaagos ang masaganang luha ng kaligayahan. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Idinikit ang kanyang pisngi sa mainit na balat nito. Sa pinto, nakatayo si Widmark. Tahimik na pinagmamasdan ng tagpo habang pinupunasan ng mga luhang matagal na niyang pinigilang tumulo. Sa wakas, ang pamilyang matagal nang nawasak ay muling nabuo sa pamamagitan ng isang simpleng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Pagsapit ng dapit hapon, ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto. Nakatayo si Winali sa malawak na balkonahe, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Hawak niya sa kanyang dibdib ang medalyon ng kanyang ina. Ligtas na ang lahat at alam niyang maaari na siyang umalis upang bumuo ng bagong buhay para sa kanila ni Basti. Ngunit naramdaman niya ang init ng isang presensya sa kanyang tabi. Tumabi si Widmark sa pagkakadungaw, ang tingin ay nakapako sa malawak na lupain ng mga Alvarez. Nag-aayos na po ako ng mga gamit namin ni Basti, ang mahinang panimula ni Winali. Pinipigilan ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ngayong maayos na po si Wiran, tingin ko po ay oras na para ibalik ang buhay namin sa labas. Lumingon si Widmark. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng pagsamo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Winali. Maingat na hinawakan ang mga daliring binalot ng bendahe. Ang haplos ng lalaki ay nagpadala ng isang kakaibang kilig at kaba sa buong sistema ni Winali. Ito ay isang hawak ng paggalang, ng pag-iingat at ng isang lalaking natagpuan ang kanyang tahanan. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa anak ko, ang nagbalik ng init sa tahanang ito. Ang pabulong na wika ni Widmark, ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa kaluluwa ng babae. Winali, binili ko na ang mga natitirang utang ng pamilya mo mula sa bangko at binura ko na ang lahat ng yon. Malaya ka na. Hindi ka na isang helper sa mansyong ito. Tumingin si Winali sa kanilang mga kamay na magkahawak. Kung ganoon po, wala na po akong dahilan para manatili. Hinawakan ni Widmark ang magkabilang balikat ni Winali. Pinipilit itong humarap sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng libu-libong mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Wala ka ng obligasyon, Winali, pero meron akong isang pakiusap. Isang maliit at gintong susi ang inilagay ni Widmark sa palad ni Winali bago ito marahang itinikom. Ito ang susi ng buong mansyon. Sa'yo na ito. Gusto kong manatili ka, hindi dahil kailangan mo ng pera, at lalong hindi bilang isang tagapagsilbi. Gusto kong manatili ka dahil kailangan ka namin. Kailangan ka ni Wyran. Huminto ng saglit si Widmark. Ang kanyang boses ay naging mas malalim at mas personal. At kailangan din kita. Huwag ka nang umalis, Winali. Dito ka lang, sa pamilyang ito. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, habang ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanilang mga mukha, nakita ni Winali ang katapatan sa mga mata ng lalaking minsang naging dahilan ng kanyang mga luha. Ang mga pusong pinagtagpo ng pighati ay ngayon ay pinagbubuklod ng isang pangako. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang matamis na ngiti ni Winali habang tumatango ay sapat na upang tuluyang basagin ang sumpa ng kalungkutan sa mansyon ng mga Alvarez. 1 taon na ang lumipas. Ang mansyon ng mga Alvarez, na dating tila isang malaking puntod ng mga buhay na patay, ay ngayon ay umaapaw sa init at kulay. Ang malawak na hardin ay hindi na lamang puno ng mga seryosong rosas at matatalim na tinik, kundi ng malalakas na halakhak ng 2 batang lalaking naghahabulan sa ilalim ng sikat ng araw. Sina Wyran at Basti, bagamat hindi magkadugo, ay pinagbigkis ng isang pagmamahal na mas matibay pa sa anumang apelyido na nakasulat sa papel. Sa loob ng maliwanag na kusina, nakatayo si Winali. Hindi na siya nakasuot ng kupas na duster o ng manipis na uniforme ng isang ina aliping katulong. Suot niya ngayon ang isang malinis na apron
na may burdang Mama Wina's Kitchen. Sa paligid niya ay ang ilang mga kababaihan mula sa Quezon City, mga inang tulad niya noon na nakipaglaban sa hirap ng buhay. Ibinukas niya ang pinto ng marangyang mansyon hindi upang maglingkod sa mga mayayaman, kundi upang turuan ang mga kapwa niya ina kung paano magsimula ng maliit na kabuhayan gamit ang pagluluto. Habang dahan-dahang hinahalo ni Winali ang kaldero ng arroz caldo, naramdaman niya ang dalawang pamilyar at malalakas na bisig na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang init ng matipunong dibdib ni Widmark ay dumampi sa kanyang likod. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ni Winali. Ang kanyang hininga ay banayad na humahaplos sa leeg ng babae, nagdadala ng isang tahimik at ligtas na kilig na kailanman ay hindi kumukupas. Ang bango naman niyan, Mrs. Alvarez. Pero mas gusto ko pa rin ang ngiti mo kaysa sa kahit anong paborito kong pagkain. Ang malambing na bulong ni Widmark. Ang boses nito ay hindi na yelo, kundi puno ng pagsamba, pag-iingat at kapayapaan na matagal na nitong natagpuan. Natawa ng mahina si Winali. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Widmark na nakayakap sa kanya. Sa sandaling iyon, pinagmasdan niya ang singsing na ginto sa kanyang daliri. Napatawad na ba niya ang lahat ng sakit ng nakaraan? Oo, dahil naintindihan niyang ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa mga sugat, kundi pagpili na huwag nang maging alipin ng sakit. Ang galit ay isang lason na walang iniiwang buhay. Ngunit ang pagmamahal, gaano man ito nasugatan at tinapakan, ay laging may kakayahang maghilom at bumuo ng panibagong tahanan. Pinatawad niya si Widmark dahil pinatunayan ng lalaki araw-araw na karapat-dapat ito sa kanyang puso. At para kay Will Crisa na ngayon ay nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa loob ng malamig at madilim na selda, ang tanging naiwan ni Winali para sa kanya ay isang panalangin ng pagbabago dahil hindi na niya hahayaang may puwang pa ang puot sa kanyang bagong buhay. Kain na po tayo, Mama. Ang sabay at masayang tawag ni na Wyran at Basti na pumasok sa kusina, ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at inosenteng kagalakan. Humiwalay ng bahagya si Widmark upang salubungin ang mga bata. Ginulo niya ng buong pagmamahal ang buhok ng dalawa bago inalalayan ng mga ito patungo sa malaking hapagkainan. Pinagmasdan ni Winali ang kanyang mag-aama. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng lahat ng yaman at titulo sa buong bansa. Natutunan ni Winali na ang tunay na lasa ng pangako ay hindi matatagpuan sa mga matatamis na salitang walang gawa o sa dami ng pera sa bangko. Ito ay nasa init ng sabaw na inihanda para sa taong pagod, nasa higpit ng yakap pagkatapos ng isang mahabang bagyo, at nasa tapang ng isang inang handang isugal ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang mga sugat ng kahapon ay tuluyan ng naghilom, at sa hapagkainang ito, kung saan ang mga luha ay napalitan ng halakhak, walang ibang inihahain kundi ang walang hanggang pag-ibig at ang matamis na pangako ng bukas.